Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay narito pa nga rin tayo sa mga highlights kung ano ba talaga ang mga nangyari, mga pasabog na inabangan natin sa birthday ni Ate Viancy. Noong birthday ni Ate Viancy, malasaksihan natin na marami talaga ang nagpaabot sa kanya ng mga best wishes para sa kanyang kaarawan. At isa na doon, ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na si Dr. Love. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala si Ate Viancy sa kanyang kinalalagyan sa ngayon. Dahil siya ang dahilan kung bakit na-discover ng Kalingap team si Ate Viancy dahil siya ang nakakita sa dalaga. Noong ito ay naglalabada pa lamang. Ang nais ko lang. Saan ko pati kalika? Pakainin kita, bibigyan kita maraming pera. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae na bata. Sabi niya, meron, puntahan mo si ganito, puntahan si Beyonce. So pinuntahan ko si Beyonce. Binlag ko siya. Pinakilala ko kay Kalingap Rab. Ang sabi ni Kalingap Rab, ay mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman na eh. So sabi ko, sige Beyonce, tuloy lang tayo. Pagkasalang ako, na baka isang araw, magugustuhan ka ni Kalingap Rab. Habang mga third vlog na siguro yon, second vlog o third vlog, sabi ni Kalingap Rab, gusto ko siya. Pero sabi ko, paano to si Beyonce magkakalaptin kung yung taong pinakagustong maging laptin niya Kita mahal. Kiniwento ni Dr. Love na noong makita niya daw talaga si Viancy ay talagang namangha siya sa ganda ng babaeng ito dahil kahit na galing lamang siya sa mahirap na pamilya ay parang artistahin talaga ang mukha ni Ate Viancy. At nakakatuwa nga dahil noong nakita niya ay alam niya na agad na may potensyal si Ate Viancy na sumikat. Bukod pa doon, hindi lamang kagandahan ang meron pala si Ate Viancy dahil sa hindi inaasahan ay maganda rin pala ang kanyang ugali at napakabuti ng kanyang kalooban. Kaya pinagmamalaki siya ng lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ikaw lang ang tinitipon. kung maging laptin niya, may kalaptin. So ganito ang ginagawa ko. Ako yung tao na nakagusto ko para kay Beyonce. Dok, tama na. Ang problema, mayroon siya dating nakaraan. Ang ginawa ko, nagdasal ako sa Quiapo. Pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Sabi ko, sana maghiwalay kayo. Sorry kung mga fans kayo doon, talaga naman magkahiwalay ka. Kaya kung may gusto nyo magkanak, punta kayo sa Quiapo. Gusto nyo magka-girlfriend sa doon. Ngayon, sabi ko, iba-vlog ka na ni Kalingap Rab. Sabi ko, ilang team ka sana. Kinakausap ko to si Edu. Ang ganda ng girl, yung si Beyonce. Baka gusto mo, ay di ba? Kasi, baka tapos pa, kakatapos ka mo. Sabi, Hindi ko naman akalain na hindi ko rin inaasahan. Si Dr. Love pala talaga ang pinaka-mastermind kung bakit ngayon ay merong EDC Love Team. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi magkakakilala si Kalingap Edu at Ate Viancy. Bukod sa siya ang nag-scout kay Ate Viancy, siya din pala ang nagpakilala nito kay Kalingap Rab. At dahil nga sa ganda ni Ate Viancy ay napagpasyahan din naman na pwede siyang ipa-love team din talaga kay Kalingap Edu. At yun ay kung magugustuhan din talaga nila ang isa't isa. At sa kaswertihan nga naman talaga, nagkagustuhan nga din naman ang dalawa sa ngayon. Kaya worth it ang lahat.
abot kamay na kita mahal. Hindi naman umibig. Ngayon, nung nakalapti na sila, natupad ang aking mga pangarap. At dito nagsimula ang magandang buhay ni Beyonce dahil yan kay Ido. Si Ido po talaga ang naging dahilan. Wala siyang sponsor ng unang mga vlog namin, totoo lang. Wala po talaga. Naawa ako kay Beyonce. Naawa din ako sa sarili ko. Ang ganda-ganda ng alaga ko, wala nang i-sponsor. Kaya nung dumating si Ido sa buhay niya, ang daming sponsor na dumating. Nagpasalamat ako sa kanilang lahat. Ma'am Ana from Japan, Sir Lito G from G Group, Ma'am Ritzy, Sir Lito, Tita Ping, Tita Ping, Provido, Tita Ana. Tita Ana, lahat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na. Dahil hindi ko po may isa-isa. Sa lahat ng 80 followers, mga GC. Beyonce, ito na. Dati ay nabubuhay lamang sa paglalabandera si Ate Beyonce at ang kanyang pamilya. Ngayon dahil kay Dr. Love ay umahon talaga ang kanilang buhay mula sa kahirapan. Noon ay hirap na hirap sila dahil sa sakit din ng kanyang papa. Kaya hindi ito makapagtrabaho. Kaya wala talaga siyang choice kundi ang tumulong para sa kanyang pamilya at lalong-lalo na sa kanyang mga magulang. Kaya marami din talaga ang naantig ang puso at tuluyang sumuporta kay Ate Beyonce dahil nalaman nila na ganun ang kanyang pinagdaraanan. Kaya simula nung na-discover siya ni Dr. Love ay talagang pumatok ang kanyang istorya at madami ang sumuporta. Yung panahon na matutupad ko na ang iyong mga pangarap. Huwag mo nang pagkawalan pa. Huwag mo nang pagkawalan pa. Sana maging mabuti ka sa lahat ng taong makakaharap mo. Doon sa usapan natin na huwag kang magbabago. Sana manatili kang tapat sa kanila at laging tapat sa buong kalinga. Magpasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs at Kalinga Prab. Kung wala sila, Beyonce, wala din tayo dito ngayon. Pati ako, wala din. Kung hindi nila ako tinanggap dito, wala din ako. So maraming salamat po talaga sa lahat. At happy birthday. Sinasabi ko, natupad na ang pangarap ko sa inyong dalawa ni Ido. At pinagpasalamat ng maraming talaga. Thank you so much. Okay na. Okay na. Palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen. Pwede po ba namin kayo maimbitahan for a quick message for Beyonce? Siyempre, happy 17th birthday, Beyonce. Hindi ka rin nag-alinlangan pa. Okay din naman talaga yun na na-discover nila si Ate Beyonce dahil kung wala siya, wala din namang magpapasaya ngayon sa mga Kalingap Angels at sa Kalingap Team dahil isa si Ate Beyonce sa mga pinakasikat na Kalingap Angels na talagang nagpapasaya sa kanilang mga viewers. Sana nga ay hindi na magbago si Ate Beyonce at manatili siyang mabait, mapagmahal, tahimik at maalagain na dalaga sa kanyang mga minamahal. At dahil doon ay tiyak na mas mamahalin pa siya ng kanyang mga sponsors at viewers. At marami pa nga tayo nga abangan na pasabog sa kanyang birthday at ito ay inyong mapapanood sa ating mga susunod na video. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya marami sumusuporta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Beyonce, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Beyonce. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot